Gusto mo bang anihin ngayong tag-init ang mga buong ulo ng bawang na ganito kalalaki, matataba at mabibigat, hindi yung maliliit na nabibili lang sa tindahan? Sa tingin mo ba mahirap gawin yan? Naku, hindi. Ngayon, tatalakayin natin kung paano itanim ng tama ang tinatawag na winter garlic o bawang na pangtaglamig para ang mga kapitbahay mo sa hardin ay magtatanong ng iyong sikreto. At ipinapangako ko, malalaman mo ang isang malaking pagkakamali na sumisira sa 70%, 90% ng ani ng mga baguhan. Ang bawang na pang taglamig ay hindi lang basta isang uri. Ito ay isang buong estratehiya, hindi tulad ng karaniwang bawang na itinatanim sa tagsibol o tag-init. Ang winter garlic ay ginagamit ang lamig ng taglamig para sa sarili nitong kapakinabangan. Pinapatatag nito ang sarili sa ilalim ng lamig para pagsapit ng tagsibol ay biglang lumaki ng may pambihirang lakas. Kaya naman, lumalaki ito ng mas malaki, mas mataba, at mas matapang ang lasa. Kaya, isa-isahin natin ang buong proseso at sisimulan natin sa pinakapundasyon, ang tanong na siyang magtatakda ng 70% ng ating tagumpay. Ito ay ang pagpili ng tamang panahon para sa pagtatanim. Ang akala ng marami, mas maaga kang magtanim, mas maganda ang resulta. Tama ba? Pero hindi ganyan ang takbo pagdating sa bawang. Kung magmamadali ka at itatanim mo ito habang masyadong mainit pa ang lupa, isipin ng bawang na tagsibol na. Aktibo itong sisibol at maglalabas ng sariwang dahon. Pero pagdating ng unang matinding lamig, wala na. Mamamatay ang mga murang usbong at ang mismong butil ay mauubusan ng lakas na posibleng magpahina o magpabulok dito sa taglamig. Wala kang aanihin. Sige, sasabihin mo, hintayin ko na lang ang pinakahuli. Pero may bitag din dito. Kapag naman itinanim mo ang bawang sa napakalamig na lupa, halos nagyayelo na. Hindi mo na ito bibigyan ng sapat na panahon para makapag-ugat. Ang tungkulin nito bago dumating ang lamig ay ang magpalago ng matibay na sistema ng ugat. Ang mga ugat ang magbibigay ng sustansya dito sa taglamig at tagsibol. Kung walang ugat, ang butil ay maninigas lang sa lamig o itutulak palabas ng lupa dahil sa frost. Kaya, kailan ba ang perpektong sandali? Tandaan ang isang simpleng panuntunan. Ang bawang na itatanim bago dumating ang taglamig ay inilalagay 3 hanggang 4 na linggo bago dumating ang matinding pagyayelo. Ang kailangan mong tandaan ay itanim ito kapag bumaba na sa halos 10 degrees Celsius ang temperatura ng lupa sa lalim ng pagtataniman. Karaniwan, nangyayari ito mula huling bahagi ng Setyembre hanggang kalagitnaan ng Oktubre. Pero huwag lang sa kalendaryo tumingin. Ang pangunahing magiging gabay mo ay ang mahabang panahong forecast ng panahon para sa iyong rehiyon. Na ayos na natin ang tungkol sa tamang oras. Pero kahit gaano pa kaganda ang napili mong araw, wala ring silbi kung mali ang itatanim mong bawang. Oo, iba-iba ang uri ng bawang. At para sa pagtatanim bago magtaglamig, may isang partikular na klase tayo na kailangan. May dalawang pangunahing uri, ang pang-tagsibol, itinatanim sa tagsibol, at ang pang-taglamig, itinatanim sa taglagas. Paano mo sila malalaman? Napakadali lang. Kumuha ka ng isang buong ulo ng bawang. Kung sa gitna nito ay makikita mo ang isang matigas at parang kahoy na tangkay at ang malalaking sibuyas nito ay nakapalibot doon sa isang linya. Yan ang bawang na pangtaglamig. Yan ang hinahanap natin. Pero kung walang ganoong tangkay at maraming maliliit na sibuyas, ang nakaayos ng paspiral at may ilang patong, ito naman ang bawang na pangtagsibol. Maganda itong itago at pangmatagalan, pero hindi talaga ito angkop para itanim bago magtaglamig. Mayroon itong ibang genetic makeup.
Hindi ito ginawa para makatagal sa matinding lamig. Ang pagtatangkang magtanim ng bawang na pangtagsibol sa taglagas ay halos 100% na garantiyang mabibigo ka. Ito ay mamamatay sa lamig o sa pinakamagandang kaso, magbibigay lang ng kakaunting dahon at maliit na ulo pagdating ng tagsibol. Kaya, tandaan mo ito bilang isang panuntunan. Para sa pagtatanim sa taglagas, ang gagamitin lang natin ay ang bawang na pang taglamig. Yung may patpat sa gitna, narito na tayo sa una at marahil pinakamahalagang pagkakamali na kadalasang nagagawa ng halos lahat ng baguang magtatanim. Pumunta ka sa supermarket, makikita mo ang mga magaganda at perpektong ulo ng bawang. At ang isa sa isip mo, bakit hindi? Ang ganda tingnan, mura pa. Ngunit yan ang isang malaking patibong. Ang totoo, ang bawang na ibinebenta sa malalaking tindahan ay halos palaging nilalagyan ng mga espesyal na kemikal, ang tinatawag na inhibitors. Sa madaling salita, ito ay mga sangkap na pumipigil sa pagtubo. Parang binibigyan nila ng utos ang bawang na matulog para hindi ito sumibol sa mga estante at manatiling sariwa ang itsura ng mas matagal. Kapag itinanim mo ang ganoong inihandang butil ng bawang sa lupa, patuloy na gumagana ang utos na iyon. Hindi lang ito makakatanggap ng senyales upang magising. Ang kalalabasan, maghihintay ka ng sibol, pero ang bawang mo ay tahimik lang na nakahiga sa lupa at mabubulok. Masasayang lang ang oras mo, lakas, at espasyo sa taniman, pero wala kang aanihin. Kaya tandaan, ang bawang mula sa grocery store ay para sa pagluluto, sa adobo, sinigang, o iba pang paborito mong ulam. Ngunit para sa pagtatanim, pumunta tayo sa mga agricultural supply store, sa palengke sa mga kilalang magtatanim, o kumuha sa mga kapitbahay sa probinsya na siguradong hindi dumaan sa ganoong pagproseso ang kanilang bawang. Sige, nakahanap na tayo ng mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng bawang na hindi galing sa supermarket. Ngayon, ano ang susunod? Ang susunod nating gagawin ay maging pinakamabusising tagasuri. Ang inyong tungkulin ay magsagawa ng mahigpit na pagpili dahil nakasalalay dito ang ating magiging ani. Tandaan ang gintong batas ng magsasaka. Kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin. Mula sa isang malaki at matipunong butil ng bawang, aanihin ng isang malaki at matabang ulo ng bawang. Ngunit mula sa may sakit at mahina, ganoon din ang magiging resulta. Maliit at payat. Kaya't isang tabi ang awa at piliin lamang ang mga panalo. Hawakan ang bawat ulo. Dapat itong malaki, siksik at mabigat. Bigayin ito. Hindi ito dapat lumundo o madaling mayupi. Ngayon, suriin itong mabuti sa lahat ng panig. Walang anumang maitim na mantsa, yupi, bakas ng amag, o huwag nawang mangyari. Bulok. Bigyan ng espesyal na pansin ang pinakaibabang bahagi ng ulo, ang bahagi kung saan tutubo ang mga ugat. Dapat itong ganap na tuyo, malinis, at buo. Kung makita mong ang ulo ay binubuo ng 4, 5 o 6 na napakalaki at pantay na butil, ito ay isang jackpot. Ito ay tanda ng isang mahusay na uri ng bawang na magbibigay sa iyo ng napakagandang ani. Walang awang itapon ng anumang kahina-hinala, sira o maliliit na ulo. Mas mainam na magtanim ng kakaunti, ngunit may mataas na kalidad na materyal. Matapos nating paghiwalayin ang mga ulo ng bawang sa bawat butil, susunod ang proseso ng kalibrasyon o sa mas simpleng salita, pagbubukod-bukod ayon sa laki. Bakit ito mahalaga? Isipin mo ang isang klase sa paaralan kung saan magkasama ang mga maliliit na bata at mga mas nakatatanda. Ang mga mas malalaki ay tiyak na mangingibabaw, itutulak lamang ang mga paslit at aagaw sa atensyon ng guro. Ganyan din ang sitwasyon sa ating taniman. Ang malalaking butil ng bawang, sila ang mga senior sa ating taniman.
Magbibigay sila ng malalakas na usbong na mabilis lalaki at magkakaroon ng malawak na dahon. Kung may mga bagong pasok o maliliit na butil na itatanim sa tabi nila, siguradong kukulangin sila sa sikat ng araw at sustansya. Ang mga higanting ito ang lilim sa kanila at pipigil sa kanilang paglago. Sa huli, ang mga maliliit na butil ay magbibigay lamang ng kaunting ani o di gaanong kalidad na bawang. Para maiwasan ang ganitong kompetisyon, paghihiwalayin natin ang lahat ng butil ng bawang sa tatlong kategorya. Ang malalaki, katamtaman, at maliliit. Itatanim natin sila sa magkakahiwalay na hanay. Sa ganitong paraan, makakapag-usbong ang lahat ng halaman sa pantay na kondisyon. Ang malalaking butil ang siyang magbibigay ng pinakamalalaki at pinakamataas na kalidad na bawang. Ang katamtamang laki naman ay magbibigay ng mahusay at karaniwang ani. Samantala, ang pinakamaliliit ay maaaring itanim ng magkahiwalay at mas siksik. Mula sa kanila, lilitaw ang maliliit na ulo ng bawang na may iisang butil na magiging perpektong pananim para sa susunod na taon. Ang simpleng paraan ng pagbubukod-bukod na ito ay malaki ang maitutulong upang mapataas ang bilang at kalidad ng inyong ani. Kahit ang tingnan mo'y malusog na mga sibuyas ng bawang, maaaring may taglay pa rin itong di nakikitang spores ng fungus o bakterya na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para kumalat sa mamasa-masang lupa. Para maprotektahan ang ating magiging ani mula sa sakit, gagawin natin ang isang mahalagang proseso, ang disinfeksyon. Parang pagbabakuna ito bago sumabak sa mundo. Mayroon tayong ilang simpleng pero epektibong paraan. Ang pinakapopular at pinakamadali ay ang pagbabad sa solusyon ng potassium permanganate. Kumuha ng potassium permanganate, tunawin ito sa tubig hanggang sa maging matingkad na pink, tandaan, hindi lang lila, at ilubog ang mga sibuyas doon ng kalahati hanggang 1 oras. Isa pang magandang opsyon ay ang paggamit ng solusyon ng phytosporin. Ito ay isang biological fungicide na hindi lang pumapatay ng masasamang bakterya, kundi naglalagay din ng kapakipakinabang na bakterya sa ibabaw ng sibuyas na gumagawa ng buhay na panlaban. Ihalo ito ayon sa instruksyon at ibabad ang bawang sa parehong tagal ng oras. Isa pa, ang luma at nakasanayang paraan ay ang pagbabad sa tubig alat. Kumuha ng 1 kutsarang asin sa 1 litro ng tubig. Haluin at ibabad ang mga sibuyas doon ng halos 1 oras. Ang asin ay lumilikha ng hindi magandang kapaligiran para sa maraming pathogens. Pagkatapos ng alinman sa mga prosesong ito, kailangan lang patuyuin ng bahagya ang bawang, ilatag lang sa lumang dyaryo at maaari na itong itanim. Ang simpleng hakbang na ito ay ang inyong garantiya laban sa maraming problema sa hinaharap. Nakahanda na ang ating itatanim na bawang. Ngayon, kailangan nating hanapan ito ng tamang lugar. Ang bawang ay mahilig sa sikat ng araw. Talagang gustong-gusto nito ang maaraw na pwesto. Kung itatanim mo ito sa lilim ng iyong bahay, bakod, o sa ilalim ng malalaking puno, huwag kang umasa ng magandang ani. Liliit ang mga ulo ng bawang, magiging mahina ang halaman, at mas madali itong dapuan ng sakit. Kaya naman, pumili ng pinakamaaraw at bukas na lugar sa iyong bakuran na nasisikatan ng araw ng husto sa buong araw. Ang pangalawang mahalagang salik ay ang topografiya o ang hugis ng lupa. Iwasan ang mga mabababang lugar kung saan maaaring maiipon ng tubig tuwing tag-ulan o pagkatapos ng malalakas na buhos ng ulan. Hindi talaga gusto ng bawang ang basa ang paa o ang lumubog ang mga ugat nito sa tubig. Sa laging basang lupa, ang ulo ng bawang ay magsisimulang mabulok, magkakasakit, at sa huli ay tuluyan na lang mawawala. Ang perpektong lugar ay isang patag na lupain
o isang bahagyang nakaangat na bahagi ng lupa kung saan madaling maubos ang sobrang tubig. Ngunit kung ang buong gulayan mo ay nasa mababang lugar, huwag kang mawala ng pag-asa. May solusyon dyan, gumawa ka ng isang mataas o nakataas na kama ng gulay para sa bawang na may taas na 20 hanggang 30 sentimetro. Sisiguraduhin nito ang mahusay na daloy ng tubig, drainage, at ililigtas ang iyong ani mula sa pagkalubog sa tubig. Ang tamang pagpili ng lugar ay kalahati na ng tagumpay sa pagpapalaki ng malalaki at malulusog na bawang. Kapag magtatanim ng bawang, pumili muna ng lugar na maaraw at tuyo. Bago tayo magsimula, mahalagang tandaan kung anong halaman ang nauna ng itinanim sa lupang iyon. Ito ang tinatawag na pagpapalit tanim. Hindi lang ito basta salita, kundi isang napakahalagang pamamaraan sa pagtatanim. Ang bawat halaman ay may sariling pangangailangan sa nutrisyon at mayroon din itong partikular na sakit at peste na nag-iipon sa lupa. Kung paulit-ulit nating itatanim ang parehong uri ng halaman sa iisang lugar taon-taon, mauubusan ng sustansya ang lupa at ang dami ng mikrobyong nakakasama ay aabot sa kritikal na antas. Ang pangunahing kaaway ng bawang ay sibuyas at mismong bawang. Magkapareho sila ng mga sakit, kaya huwag na huwag magtatanim ng bawang pagkatapos ng sibuyas o ng bawang din. Masama ring kasunod ang patatas at karot dahil maaari rin silang mag-iwan ng mikrobyo sa lupa na hindi angkop para sa bawang. Sino naman kaya ang mga perpektong naunang tanim? Pinakamaganda para sa bawang ang itanim pagkatapos ng mga gulay na kalabasa tulad ng zucchini, pipino, kalabasa, or patison. Masisiyahan din itong lumaki pagkatapos ng mga legumbre gaya ng gisantes at patani na nagpapayaman sa lupa ng nitrogen. Mahusay ring kasunod ang repolyo, lalo na ang maagang uri, at ang mga halamang pataba, green manures, tulad ng mustasa or paselya. Ang pagsunod sa simpleng panuntunang ito ay makakatulong sa inyo para maiwasan ang maraming problema at makakuha ng malusog at masaganang ani. Napili na ang lugar at naasikaso na rin ang tungkol sa mga dating tanim. Ngayon, oras na para ihanda ang mismong kamang taniman. Kailangan itong gawin ng maaga, kahit 1 o 2 linggo bago itanim. Bakit? Dahil kailangan pang kumalas o humugis ang lupa. Kung bubungkalin mo ang kamang taniman at agad itatanim ang bawang, ang maluwag na lupa ay titigas at sisikip sa paglipas ng panahon at hihilahin pababa ang siwang ng bawang sa sobrang lalim. Ito ay maaaring magpahuli sa kanilang pagtubo o kaya'y maging sanhi pa ng kanilang pagkabulok. Gusto ng bawang ang maluwag, mahangin at matabang lupa. Kaya ang una nating gagawin ay bubungkalin ng malalim ang lupa, kasing lalim ng talim ng isang pala. Habang nagbubungkal, ingatan na tanggalin ang lahat ng damo, lalo na ang kanilang mga ugat. Kung mabigat at luwad na lupa ang nasa iyong taniman, tiyaking magdagdag ng pampaluwag. Maaaring gumamit ng buhangin, neutral na pitmos, o kaya'y pinabulok na supot. Ito ay magpapagaan at magpapahangin sa istruktura ng lupa na napakahalaga para sa paglaki ng ugat ng bawang. Kung ang lupa naman ay masyadong buhaghag at kapos sa sustansya, kailangan magdagdag ng sangkap na magtatago ng tubig at sustansya tulad ng kaunting luwad o lupang mayaman sa organikong bagay. Ang ating layunin ay makagawa ng perpektong kondisyon para sa bawang, parang isang malambot at komportabling higaan, kung saan ito ay makapagpapahinga ng husto at magiging maayos ang paglaki. Nahanda na natin ang lupa, ginawa itong malambot at buhaghag. Ngayon naman, kailangan natin itong pakainin ng husto. Para makabuo ng malalaking ulo ang bawang, nangangailangan ito ng maraming sustansya,
lalo na sa simula ng pagtubo. Kaya habang naguhukay at nagbubungkal, naglalagay tayo ng pataba. Para sa bawang, ang pinakamabisa ay ang dekalidad at hinog na organikong pataba. Perpektong perpekto ang bulok na compost o dumi ng hayop. Maglagay tayo ng humigit kumulang isang balde bawat metro kuwadrado ng kamang taniman. Tandaan, dapat ay bulok na ito. Ito ang pinakamahalagang punto. Ang sariwang organikong pataba ay bawal dito. Ngunit pag-uusapan natin iyan sa ibang pagkakataon. Bukod sa organiko, mahilig din ang bawang sa potassium at phosphorus. Ang mga elementong ito ang responsable sa pagpapaunlad ng ugat, nakakatulong para mas lumakas ang halaman at sa pagbuo ng ulo ng bawang. Saan natin ito makukuha? Ang pinakasimple at eco-friendly na pinagmumulan ng potassium ay abo ng kahoy. Ito ay hindi lang nagbibigay ng sustansya, kundi nagpapabalanse rin sa acidity ng lupa. Maglagay ng 1 o 2 tasa bawat metro kuwadrado. Para naman sa phosphorus, maaaring gamitin ang superphosphate. Idagdag ito ayon sa instruksyon, karaniwan ay mga 30 hanggang 40 gramo bawat metro kuwadrado. Ang lahat ng mga patabang ito ay pantay-pantay nating ikakalat sa ibabaw ng kamang taniman bago bungkalin upang ito ay mahalong mabuti sa lupa at madaling makuha ng ugat ng ating magiging ani. Narito ngayon ang mga bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Ito ay isa pang pagkakamali na maaaring ikapahamak ng buong ani ninyo. Kailanman, tandaan, kailanman ay huwag maglagay ng sariwang dumi ng hayop sa inyong taniman ng bawang. Maraming hardinero ang nag-iisip, mas maraming organiko, mas masaganang ani. Ngunit pagdating sa sariwang dumi ng hayop, ang kaisipang ito ay tiyak na hahantong sa kapahamakan. Una, ang sariwang dumi ng hayop ay naglalaman ng sobrang dami ng nitroheno na napaka-agresibo. Ito ay magdudulot ng mabilis at labis na paglago ng mga dahon at tangkay imbis na ang ulo ng bawang ang lumaki at yumabong. Ang halaman ay tila magpapakasasa sa pagpapalaki ng dahon na magiging lalaking-lalaki at luntian habang ang mismong ulo ay mananatiling maliit at malambot. Ang ganitong uri ng bawang ay mahirap itago at madaling masira. Ikalawa, ang sariwang dumi ng hayop ay isang pugad para sa iba't ibang sakit ng halaman na dulot ng fungi at masasamang bakterya. Sa paglalagay nito sa lupa, para mo na ring sinisira ang inyong taniman. Ang pinong ugat ng bawang ay maaaring masunog at magsimulang mabulok. Ang ulo ng bawang na tumubo sa ganyang taniman ay madaling kapitan ng fusarium at iba pang uri ng pagkabulok. At ikatlo, ang sariwang dumi ng hayop ay umaakit sa mapanganib na peste, ang langaw ng sibuyas. Kaya tandaan ninyo itong panuntunan na parang isang panalangin. Para sa bawang, tanging mabuting nabubulok na compost o humus lamang ang gamitin at dapat ay hindi bababa sa 2 o 3 taon na ang tanda nito. Ang sariwang dumi ng hayop ay ang kaaway ng inyong ani ng bawang. Ayon, handa na ang taniman, nalagyan na ng pataba at nakapagpahinga na ang lupa. Ang mga itatanim ay naipili na at nalinis na upang hindi kapitan ng sakit. Ngayon, oras na para sa pinakamahalagang bahagi, ang pagtatanim. At dito, napakahalaga ng tamang lalim ng pagbaon. Kung masyadong mababaw ang pagtatanim ng bawang, pwede itong itulak palabas ng lupa ng matinding lamig at mamatay lang sa ibabaw. Kung naman masyadong malalim, mahihirapan itong sumibol sa ibabaw pagdating ng tagsibol. Gagamitin nito ang maraming lakas para umakyat na makakaapekto sa laki ng ulo ng bawang. Kaya, ano ba ang perpektong lalim? Tandaan ang simpleng panuntunan. Ang lalim ng pagtatanim ay dapat katumbas ng 3 beses sa taas ng mismong butil ng bawang. Kumuha ng isang butil, sukatin ang taas nito. Halimbawa, 3 sentimetro.
i-multiply ng 3 at makukuha mo ang 9 na sentimetro. Iyan ang pinakamainam na lalim mula sa ilalim ng butil ng bawang hanggang sa ibabaw ng lupa. Para hindi magkamali, magandang gumawa ng marker na patpat na may sukat. Simpleng itusok mo lang ito sa lupa sa tamang lalim. Gumawa ng butas, ilagay ang butil doon, at takpan ng lupa. Ang ganitong pamamaraan ay sisiguraduhin na lahat ng iyong butil ng bawang ay nasa parehong tamang lalim at sa makatuwid, makakapagtaglamig ng komportable at ligtas. Naitakda na natin ang tamang lalim ng pagtatanim, ngunit kasing halaga rin ang tamang espasyo o layout ng pagkakatanim. Huwag mong itanim ang bawang ng masyadong siksikan kahit na ang layunin mo ay makatipid sa espasyo. Dahil dito, magkakaroon ng kompetisyon ang mga halaman para sa sikat ng araw, tubig at sustansya. Ang kalalabasan, sa halip na makakuha ka ng iilang malalaking ulo ng bawang, ay marami nga pero napakaliit naman. Kailangan ng bawang ng sapat na espasyo para lumaki at umunlad. Narito ang pinakamainam na scheme ng pagtatanim. Ang pagitan ng bawat butil ng bawang sa iisang hilera ay dapat humigit kumulang 10 hanggang 15 sentimetro. Sapat na ito para bawat halaman ay makabuo ng magandang sistema ng ugat at malaking dahon nang hindi nakakaabala sa katabi. Ang pagitan naman ng bawat hilera o ang tinatawag na interrow spacing ay gawin nating mas malawak, mga 20 hanggang 25 sentimetro. Ang ganitong espasyo, una sa lahat, ay magbibigay ng magandang bentilasyon at sapat na sikat ng araw sa lahat ng halaman na mahalaga para maiwasan ang mga sakit na dulot ng fungi. Pangalawa, magiging mas madali at maginhawa ito para sa iyo. Sa tagsibol at tag-init, kailangan mong paluwagin ang lupa at alisin ang mga damo, at ang malawak na pagitan ng mga hilera ay magpapadali sa iyo na gawin ito nang hindi nasisira ang mga halaman. Kaya huwag kang maging madamot. Bigyan mo ng sapat na espasyo ang iyong bawang. Magpapasalamat ito sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng malalaki at malulusog na ulo ng bawang. Sa unang tingin, parang napakadali lang ng pagtatanim ng bawang. Itusok mo lang sa lupa at tapos na. Pero kahit sa simpleng bagay na ito, may isang maliit pero napakahalagang sikreto. Ang paraan ng paglalagay mo ng butil ng bawang sa butas ang direktang makakaapekto sa pagiging matagumpay nito. Tandaan, itanim ang butil ng bawang ng tuwid na tuwid. Siguraduhin ang patag na bahagi nito ay nakaturo pababa at ang matulis na dulo naman ay pataas. Mula sa patag na bahagi ng butil tutubo ang mga ugat at mula naman sa matulis na dulo, doon sisibol ang berde nitong usbong. Kung itatanim mo ang butil ng nakahiga o mas malala pa, ng baligtad, mapipilitan ng halaman na gumugol ng napakaraming lakas para lang makabalik sa tamang posisyon. Mapipilitan ang usbong na umikot ng paikot-ikot sa ilalim ng lupa para lang makahanap ng daan patungo sa sikat ng araw. Ang lahat ng pagpupursiging ito ay gugugulin ang lakas nito na sana ay ginamit sa pagpapalaki ng mas malaking ulo ng bawang. Dahil dito, ang ganoong klasing bawang ay mas matagal sisibol, magiging mahina at hindi makakapagbigay ng pinakamataas na ani. Isa pang mahalagang paalala, huwag idiin ng malakas ang butil ng bawang sa lupa. Sa paggawa nito, maaari mong masira ang patag na bahagi ng butil at patigasin ang lupa sa ilalim nito na magpapahirap sa pagdami at paglaki ng mga ugat. Maingat na ilagay ang butil sa inihanda mong butas at takpan lamang ito ng maluwag na lupa. Ayan, nakatanim na ang ating mga bawang. Nakaayos na sa tuwid na hanay ang bawat ngipin ng bawang sa lupa. At dito, marami ang nagtatanong, kailangan pa ba itong diligan?
Karaniwan kasi, pagkatapos magtanim ng anumang halaman, dinidiligan natin ito. Pero pagdating sa bawang na itinatanim para sa malamig na panahon, may kakaibang sitwasyon. Bagamat magkakaiba ang opinyon ng mga naghahalaman, karamihan sa mga eksperto ay may isang patakaran. Kung nagtatanim ka ng bawang sa tuyong panahon at talagang tuyo ang lupa, kailangan ang katamtamang pagdidilig. Makakatulong ito upang mas kumapit ang lupa sa ngipin ng bawang, alisin ang mga bulsa ng hangin at mapabilis ang pagtubo ng ugat. Pero dapat ay katamtaman lang ang pagdidilig, hindi sobra-sobra. Huwag mong gagawing puti ka ng taniman. Kung nagtanim ka naman pagkatapos ng ulan at sapat na ang basa ng lupa sa lalim ng taniman, mas mainam na huwag na munang diligan. Ang labis na tubig, lalo na kapag paparating na ang lamig, ay maaaring maging sanhi ng pagkabulok at pag-amag. Maaaring hindi na makatagal ang ngipin ng bawang sa ganoong basa at malamig na taglamig. Kaya ang pangunahing gabay ay ang kondisyon ng lupa. Tuyo, diligan ng bahagya, basa, hayaan na lang. Ang kalikasan mismo ang bahala sa tamang antas ng moisture. At heto na ang huling mahalagang hakbang bago natin ihanda ang ating taniman sa pagdating ng taglamig. Ito ang pagmamalts. Maraming nagsisimula pa lang ang hindi nagagawa ito at malaking panghihinayang. Ang malts ay parang isang mainit na kumot para sa iyong bawang at marami itong napakahalagang benepisyo. Una sa lahat, pinoprotektahan nito ang mga tanim mula sa matinding pagbabago ng temperatura at malalamig na simoy ng hangin, lalo na sa mga taglamig na walang niebe. Sa ilalim ng molds, mas matagal yumelo ang lupa at hindi gaanong lumalalim ang lamig nito na nagbibigay ng komportabling kalagayan sa mga butil ng bawang. Pangalawa, nakakatulong din ang mulch na panatilihin ang moisture sa lupa at pinipigilan ang pagbuo ng matigas na balat sa ibabaw ng lupa. Pagdating ng tagsibol, kapag nagsimula ng umusbong ang bawang, mas madali itong makakaraos sa maluwag na patong ng mulch at ang lupa sa ilalim nito ay mananatiling mamasa-masa at mahangin. Pangatlo, sa tagsibol at tag-init, pipigilan ng mulch ang pagtubo ng mga damo na malaki ang maitutulong para gumaan ang iyong pag-aalaga sa halamanan. Ano-ano ba ang pwedeng gamitin sa pagmamalch? Mainam na gamitin ang peat moss, compost, mga pinatuyong dahon mula sa malulusog na puno, dayami, straw, or kahit pinutol at pinatuyong damo. Dapat sapat ang kapal ng mulch, mga 5 hanggang 10 sentimetro. Huwag kang mag-alala, madali itong susuungin ng bawang pagdating ng tagsibol. Huwag takpan agad ang halamanan pagkatapos ng pagtatanim. Maghintay hanggang dumating ang mga unang matinding ginaw kapag medyo nagyelo na ang ibabaw ng lupa. Ngayon, dumako na tayo sa pinakakawili-wili, sa mga detalyeng naghihiwalay sa ordinaryong hardinero mula sa isang tunay na eksperto sa bawang. Naalala nyo ba yung binanggit kong pagkakamali na sumisira sa ani? Heto na yon, ang paggamit ng ordinaryong bawang na binili sa tindahan para itanim. Kasi ang ganitong klasing bawang ay kadalasang inilalagyan ng kemikal or inhibitor para hindi ito sumibol agad at mas tumagal sa tindahan. Kapag itinanim mo ang ganitong sibol, malaki ang posibilidad na wala kang makikitang sumibol. Mabubulok lang yan sa lupa. Hindi lang ito kamalasan. Ito'y garantisadong pagkabigo sa buong pagtatanim mo. Ang pangalawang punto na maituturing nating sikreto ay ang pag-update o pagpapabata ng lahi. Kahit ang pinakamahusay na bawang sa paglipas ng panahon ay humihina, nagkakasakit at lumiliit. Para maiwasan ito, kada ilang taon, kailangan itong buhayin o pababain sa pamamagitan ng pagtatanim
ng bagong material mula sa mga bulbils or aerial cloves na tumutubo sa tangkay ng bulaklak ng bawang. Dahil dito, makakakuha ka ng malusog, malakas, at malalaking bawang na muling magbibigay sa iyo ng napakalaking ani. Ang pag-unawa sa dalawang puntong ito ang susi sa pagkakaroon ng consistent at mataas na ani taon-taon. Kaya mag-summarize na tayo. Tamang panahon, dekalidad na pananim na hindi galing sa supermarket at maayos na inihandang taniman. Ito ang tatlong haligi na magsisiguro sa iyong magarbong ani ng bawang sa hinaharap. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang iba pang sikreto sa paghahardin. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Ano ang paborito mong variety ng bawang na pang taglamig? O baka naman may sarili kang sikreto sa pagtatanim nito na namana sa pamilya? Ibahagi mo yan sa comment section. Siguradong magiging interesante ang basahin